Attorney Siadmar po ito. Ano po masasabi niyo po doon sa paratang ng CICC at pahayag din po ng NBI at PCO po? Kung babalikan natin yung mga statement ko, yun yung mga ginawa kong statement noong Rage Visayas. At nagtanong lang naman ako sa audience. Kapag sinabi mo kasing incitement, ikaw yung nag-uudyok, ikaw yung nagsasuggest, nag incite ka ng rebellion. So kapag ikaw ba ay nagtatanong, ini-incite mo ba yun? Sinabi ko nga doon, sabi ko sa kanila, gusto nyo ba ng revolusyon? Pwede kayong sumagot ng oo o hindi. Sila ang sumagot eh. May karapatan ba akong magtanong? Meron akong karapatan magtanong. May karapatan ba silang sumagot? Meron din silang karapatan na sumagot. Meron bang nag-uudyok? Walang nag-uudyok. Merong plausible deniability yung ginawa ko. Isa po akong abogado. Alam ko kung ano yung ginagawa ko. Alam ko yung illegal at hindi illegal. Alam kong umiwas sa mga illegal na speech. Pero mahalaga na meron pa rin tayong karapatan magsalita at epektibo dapat ang ating pananalita para magising ang damdamin ng taong bayan sa korupsyon na kanilang ginagawa at mga kamalian ng ating gobyerno. So gagawin natin ang lahat para masabi at maging epektibo ang ating pananalita pero within the bounds of law. Kung minsan tinutokso mo yung illegal para lang mas epektibo ka. Pero hindi ibig sabihin illegal na yung sinabi mo. Inuulit ko po, inciting ibig sabihin ini-incite mo, inuudyok mo na gumawa ng revolusyon, ng rebellion as a matter of fact. Kapag revolution, meron namang peaceful na revolution eh. Yung people power, peaceful revolution yun. Legal revolution yun. Hindi ko naman sinuggest na mag-take up ng arms. O, di ba? At yung sinasabi nila, willing ba kayong mamatay para kay VP Sara Duterte? Okay lang namang sabihin na willing kang mamatay, hindi ba? Si Ninoy Aquino nga, sinabi nga niya Filipinos are worth dying for eh. Illegal ba yun? Hindi naman. Hindi naman ibig sabihin na kapag willing kang mamatay nagsasuggest ka na mag-revolt tayo with arms, di ba? Uprising using arms, mga baril at mga sandata, hindi po yun ang tinutukoy. Pwede ka namang mag-offer ng iyong buhay sa pamamagitan ng peaceful revolution at legal na revolution. At saka yung sinasabi nila na gusto nyo na bang patayin? Hindi nila pinatapos yung sentence. Kung gusto nilang panoorin yung buong video, nakalagay doon, gusto nyo na bang patayin ang korupsyon? O, so figurative speech yun. Wala naman tayong sinasabing patayin na tao, hindi po ba? Lahat yun ay legal speech. Pero aware ako sa ginagawa ko at that time. Isa akong abogado, so alam ko na pwede nilang i-misinterpret yung sinasabi ko, pero sure na sure ako na hindi illegal yung ginagawa ko. Pero yan ay isang tanging paraan para maging epektibo ang iyong pananalita at magising ang taong bayan. Yun ang very purpose ng freedom of speech. Malaya tayong ipahayag ang ating damdamin at pabayaan natin ang taong bayan na humusga. At hindi dapat natin payagan ang kabilang banda, yung gobyerno na pigilan tayong pagsasalita kasi ibig sabihin niya nakukurtil ng ating kalayaan at malaya na silang gumawa ng kanilang kamalian. Opo, at sa pagkakalam din natin, public speech ito, attorney, no? Na nakunan lang ng video na na-shared lang sa online. 'Di ba may ano 'yan, parang special na parang ano, protection sa public speech? Oo, meron. As a matter of fact, sa ating konstitusyon, meron tayong freedom of speech and expression. Ibig sabihin, lahat ay legal except kapag sinabi ng revised penal code at ng special penal laws na illegal. Yun yung cyber libel, yun yung inciting to sedition, inciting to rebellion, at yung mga ibang mga specific na illegal sa batas. Pero yung sinasabi nila na nag-incite ako ng rebellion or incite ng sedition, hindi ako pasok sa elements. Alam ko yung mga elements nun eh. Kapag criminal law po kasi, lalo na sa pagdating na sa korte, kailangan mo ng proof beyond reasonable doubt. Ngayon nga, mas mataas na yung proof na required doon sa prosecutor's office. Dapat meron ng almost certainty of conviction. So, ibig sabihin, dapat walang plausible deniability. Dapat yung statement ko, sinabi ko talaga, na dapat mag-take up na kayo ng arms at mag-revolt na tayo sa government. Yun yung inciting kasi inuutusan ko sila, ini-incite ko sila. Pero kapag tinatanong ko lang sila at malaya silang sumagot sa tanong ng kahit na anong sagot na gusto nilang sabihin, pwede naman nilang sabihin na hindi kami payag, ibig sabihin may plausible deniability yung sinasabi ko. Hindi pasok yun sa certainty of conviction at hindi yun pasok sa proof beyond reasonable doubt. Kasi may plausible deniability. Pwede silang sumagot ng ibang bagay at hindi ko rin naman sila inuudyok. Tinatanong ko lang naman. Malaya namang magtanong eh. Opo.
Attorney, itong ganitong hakbang po mismo ng gobyerno, ano yung maisasalarawan mo ito sa ano? Parang martial law ito eh. Kapag mga kababayan, kapag kayo po ay hindi nalilinawan kung tama o mali ang ginagawa ng ating gobyerno, bantayan nyo lang sila. Kapag naobserbahan nyo na pinipigilan na nila yung freedom of speech, ibig sabihin mali na sila. Dahil ang freedom of speech lamang ang nagre-regulate ng mga maling gawain ng gobyerno at ang bala na yan ay nasa kamay ng taong bayan. Once tinanggal mo yung freedom of speech mula sa taong bayan, ibig sabihin hindi na natin mababantayan ang gobyerno at patuloy na nila tayong patatahimikin sa pamamagitan ng pagkaso na katulad na ito. Ang susunod niyan, papatayin na tayo. Ang susunod niyan, malaya na silang gawin ang lahat para hindi na tayo mabuhay ng maayos dito sa ating bansa. Baka tuluyan nang magkaroon ng kanilang ikinatatakot. Takot na kasi si BBM eh. Kasi last time nung nagkaroon ng Senate standoff kay Bato at NBI, biglang lumabas si BBM. Ninervyos yun kasi maraming nanawagan. Doon maraming explicit na nanawagan ng revolusyon doon. Armed struggle nga ata yung pinanawagan nila pero hindi kinasuhan tong mga taong ito eh. So kinakabahan na siya na baka totoo nga na magkaroon na ng revolusyon, yung hindi tamang revolusyon. Kaya ngayon, pinupuntirya na nila yung mga pananalita. That tends to incite rebellion. Pero yung pinaparusahan ng batas, hindi yung tending to incite. Ang pinaparusahan ng batas ay inciting to sedition. Hindi yung tending to incite sedition. So Opo. yun. Attorney, buti pa yung ang sabi ng mga observer dito, mga netizen, yung sa inyo napakabilis, nag-press con pa, pero doon sa CPP and PNDF makakaliwa na sa mahabang panahon, marami ng mga hate speech sa gobyerno, wala tayong nakikita sa mga panahong ganito, attorney. So ibig sabihin lang yan, pinupuntirya nila yung mga effective na critic nila ngayon. In fairness naman sa mga CPP, NPA at saka yung mga ibang nagsasalita at nag-i-incite talaga ng sedition, hindi kasi sila effective eh. Hindi sila viral sa social media. At hindi sila na-interview sa SMNI ni Admar at saka ni MJ. So, Opo. yung mga post ko na mga ganon, nagba-viral eh. Yung nasa edit nyo kanina, 14K lang yung likes eh. Pero yung main speech ko, nag-viral yun eh. I think tens of thousands or more than hundreds of thousands yung engagements nun. And maybe beyond millions yun. So effective talaga. Ibig sabihin, yung saturation nun, lahat, bawat Pilipino na interested sa politics, na panood yun. At given yung mood ng engagements tsaka comments, ibig sabihin, nasa panig natin sila. Nasa panig ko sila. So natatakot talaga sila. Ibig sabihin, effective yung speech ko. Yun ang pinakatakutan ng gobyerno. Effective speech. At Opo. ipepe nila yon as illegal speech para mapigilan akong magsalita. Gaano po ka-delikado ba na ang isang gobyerno ay onion skinned, balat sibuyas? Ay lahat po ng repressive government na nangyari sa buong mundo, nag-ending yan sa kamatayan ng taong bayan. Dito na lamang sa example ng panahon ni Marcos Sr., maraming namatay dyan, hindi po ba? Maraming nakulong at maraming nagdusa at nasira ang buhay. Panoorin nyo na rin yung mga nangyayari sa ibang bansa kung saan rine-repress nila ang kanilang kalayaan na magsalita. Kung ganun po, wala nang makapagsusumbong. Kahit ano, pwede nang gawin ng gobyerno. Pumatay, ipakulong, parusahan ng hindi tama. Pero walang nagsusumbong, walang nag-i-inform sa tao. Ibig sabihin, gumagawa na ng kasamaan ng gobyerno with impunity, hindi na sila mapanagot. Kaya ang tanging paraan lamang na mapanagot ang ating gobyerno is through the freedom of speech. It should be inviolable. Opo. Attorney, good evening. Si MJ po ito. Sir, meron pong kaso aside po sa inyo. Pinakakasuhan rin po ng plunder si Senator Rodante Marcoleta. Parang dama yata sa kaso si Congressman Mike Tevez. Ito yung mga notable personalities na parehas po ninyo nag-ahayag po ng dissenting voice kaugnay po sa mga nangyayari ngayon sa pamahalaan. Ano kayang mensaheng ipinapadala nito, attorney, sa masang Pilipino? O nga, sabay-sabay na eh. Yung mga kinaso namin noon sa NBI, at marami rin tayong kaso as a matter of fact na sinasampa natin sa NBI, sa korte, pero yung mga yun hindi umaandar, ano? Hindi po kayo nagtataka. Pero kapag sila ang nagkaso laban sa ating panig, ay ang bilis. May press conference pa at sabay-sabay isang bagsakan ang daming inaaresto.
Ang ibig sabihin lamang po nito, ang motibasyon sa likod ng mga kasong ito ay hindi legitimately para mapanagot sa specific act na dinedescribe ng kaso, kundi i-stymie at i-curtail at i-undermine yung lakas ng oposisyon laban sa gobyerno natin ngayon. Alam naman natin na kami, sila Senator Marcoleta, sila Leon de Viste, sila Kiko Barsaga, sila Mike Defensor at lahat ng ating mga kampi ay malakas po sa social media at yun na po yung media na kinokonsume ng taong bayan ngayon at mababasa natin sa social media na ang sentimiento ng publiko ay nasa ating panig, syempre tayo po ang kanilang patatahimikin. Kaya sabay-sabay nila tayong kinasuhan. Kaya lahat po kami, lahat ng nabanggit kong pangalan na yun, may kaso. May kaso po kaming lahat. Pero lahat ng kalaban namin na aming kinasuhan, yung kaso ko noon, yung pinakaunang kaso, pinakaunang issue pa, na kung saan ako nakilala sa COMELEC, may kinaso rin kami sa NBI noon, hanggang ngayon hindi pa rin gumagalaw. May kinaso rin kami sa Supreme Court, hanggang ngayon hindi pa rin gumagalaw. Pero lahat ng kaso nila sa amin, ang bilis gumalaw. Opo, attorney, hindi po ba kayo natatakot kasi meron kayo mandato, sir, sa Reyna Mercedes Isabela? Kayo po ay halal na vice-alkalde. At ano kayong masasabi dito ng inyo pong mga constituents? Wala akong ikinatatakot. Binoto ako ng tao dahil ako ang kanilang tagapagtanggol. Kapag ikaw ay ginawang public official through election at nanahimik ka lamang sa harap ng korupsyon, tama lamang na tawagin kang kurap at walang kwenta. Tayo po ay inelect ng taong bayan para ipagtanggol ang kanilang interes. Kaya po ko po sila ipinagtanggol sa mga issue ng COMELEC, sa mga issue ng korupsyon, sa mga issue ng pagtapak ng ating demokrasya, at sa issue ng freedom of speech ngayon. Hindi po ako natatakot. Tulad nga ng sinabi ko sa aking speech, willing akong mamatay. At base naman sa tanong ko sa taong bayan, marami akong kasamang pwede at willing ding mamatay para lamang ipaglaban ang ating karapatan. So walang takot si Atty. Harold Respicio. Lahat na ng kaso ipataw mo sa akin Matibag at BBM. Pero hindi mo maiiwasan ng inyong kapalaran na kung patuloy ang inyong pag-aapi sa taong bayan, ang destiniya ninyo ay hindi nyo maiiwasan. Opo, attorney, gusto lang makuha yung panig ninyo sa mga binanggit po recently ni Senator Amy Marcos, lalo na yung possibility na magkaroon raw ng Constitutional Assembly, CONAS, para amyenda ng Constitution para magkaroon po ng no election scenario sa 2028. Kayo po ay isa po sa mga lumalaban, lalo pa sa issue ng karapatan sa pagboto. Anong masasabi mo doon, sir? No L scenario 2028. Ang foundational principle ng ating konstitusyon ay demokrasya. Simula nung umpisa, demokrasya po tayo. Ang taong bayan ang bumoboto at namimili ng kanilang presidente. Hindi mo pwedeng agawin yan sa taong bayan. Ginagawa na nila ngayon, inaagaw na nga nila ngayon dahil yung gusto ng pulso ng taong bayan na si VP Sara Duterte ayaw nilang patakbuhin. So indirectly, tinatapakan na nila ang ating demokrasya. Kung directly tatanggalin na nila ang ating demokrasya, ibig sabihin ang ating kakayahan na pumili ng ating liderato sa 2028, isang pag-agaw na yun ng demokrasya. Ngayon, tinatanong ko ang taong bayan. Tanong ulit to ha, hindi ito inciting ha. Ang taong bayan, willing ba kayong mamatay at ialay ang inyong sarili para lamang protektahan ang ating karapatang pangdemokrasya? Yun lang naman eh. Sa peaceful na paraan, sa madugong paraan, o sa kahit na anong paraan, wala akong sinasuggest. Tinatanong ko lang kayo. At kayo na ang bahalang mag-decide. At makakaasa po kayo na kung ano man ang inyong maging desisyon, ako po ay inyong makakasama. Opo, sinabi po ni Senatora Amy Marcos na itong kay Senator Bato na issue ay parang tip of the iceberg lang. Kasi talaga ang plano mag-convene ang Houses of Congress bilang CONAS. Tingin po ninyo ito ay may kinalaman sa palitan po ng liderato diyan po sa Senado? Dito sa ating korap na gobyerno, lahat ay posible. Lahat ng kasamaan ay posible. Ang pagnanakaw ay posible. Ang pagtapak sa ating demokrasya ay posible. Ang pagkaso mismo sa pinakamatataas na elected official ng gobyerno ay posible at ginagawa na nila. Kulang na nga lang, secretly, patayin nila kaming lahat eh. Kasi ginawa na nila lahat. Lahat ng ginawa ni Marcos Sr., ginawa niya na eh. Pinapakulong na kaming lahat eh.
Ang dami na nilang kinakasuhan. Pero sa totoo lang po, marami nagre-report sa akin secretly, yung mga nagrarally ngayon na laban sa ating administrasyon, marami ng mga kaso yan. At marami na silang tinatamnan ng hindi magagandang kaso, hindi lang kasi nakakover ng media eh. Pero marami na po silang kasamaan na ginagawa ngayon. Kaya hindi po ako magtataka na yung extreme ay gagawin na nila ngayon. At handa po ako na lumaban sa ganyang klaseng gobyerno. At alam ko, handa na rin ang Pilipino. Kaya habang pinapatahimik po tayo mga kababayan, yan na po ang kanilang umpisa. Gumagalaw na po sila. Huwag po nating bibitawan ng ating karapatan na makinig at magsalita. Para sa the moment na mag-decide sila, na bawiin ang lahat ng ating karapatan at i-shutdown natin nila tayong lahat, ay magagawa natin ang tamang paraan para ituwid ang kanilang mga pagkakamali.